Tila naging suki na ng Treasury Office ng Baguio City Police Office si Aling Beth. Kada linggo kasi siya nagbabayad ng traffic violation dahil sa pagpaparada nito sa kanilang sasakyan sa gilid ng kalsada. Kaya kada linggo gumagastos siya ng 500 hanggang 1,000 piso mabayaran lang ang multa nito. Kasi yung isang sasakyan namin hindi ma-accommodate ng garahe namin. Isa lang kasi ang pwedeng magkasya. Almost weekly. Oo, kasi pag natsyempuhan na nakaparking, wala naman kaming ibang magagawa. Kaya sa ngayon, nais na niyang pagkagastusan ang pagpapagawa nito ng parking space sa kanilang bahay kaysa mapunta sa multa ang kanyang pera. Pero habang itinatayo niya ito, hiling niya sa mga kinaukulan ang kaunting konsiderasyon. Kailangan aalisin sana namin after 8. 7:45 a.m. nagtanggal na sila. Sana man lang medyo tanghali na. Kasi siyempre hintayin namin yung ibang doon sa area na available yung parking na hindi illegal. Isa lamang ang illegal parking sa mga traffic violations na sinisita ng Baguio City Police Office. Mula Enero hanggang Pebrero pa lang ngayong taon, lumobo na sa 15,000 na traffic violations ang naitala ng BCPO. Compared natin to last year. So last year kasi may recorded tayong 12,842 na traffic violations. Ngayon taon tumaas. We have 15,585. Ayon sa ahensya, naitala nila ang pinakamaraming violations noong kasagsagan ng Panagbunga Festival dahil sa pagdagsa ng mga turista. Last year, 25-26, may recorded tayo na 416. Ngayon naman na February 24 and 25, bumaba naman. We have 318. Pinakamarami pa rin sa kanilang nahuhuli ay ang mga lumalabag sa number coding scheme. In Baguio, strictly implementing tayo ng coding scheme na kahit na holiday. Ngayon na naman, papalapit ang ilan sa March, 3 yatang araw ang holidays sa March. So, puspusan ang ating kapulisan sa Baguio through social media to post nga na may coding scheme tayo kahit national holiday. Pero reklamo pa rin ng ilang turista ang kawalan ng sapat na parking space sa lungsod. Nauna nang tiniyak ng pamahalaang lungsod ang pagpapatayo ng karagdagang 20 parking buildings na kayang pumarada ang 20,000 sasakyan. Ang problema, wala pa sa mga ito ang sinimulang itayo. Pero wala pa nagagawa. We are still on the planning stage. No? Coordination between the parking buildings at saka yung ating proponent ng Smart Mobility Program are being conducted. So, siguro may tayo mga umpisa na namin ito within this 2024. Kaya payo muna ng Baguio City Police Office, iwasan muna ang pagpaparada sa mga hindi designated parking areas at sumunod sa batas trapiko. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.